At sinabi ko naman sa mga pulis, sa mga military na trabaho kayo at ako mananagot. So ito na nga. For all of whatever happened in the past, ako na yung nag-front. Kailan ka nag-front? Ngayon ka lang humarap. Tigas ng feslax, guys. Alam niyo mga kotsero, ngayon lang humarap si Rodrigo Duterte at napilitan pa siya. Ba't hindi sila noon sumagot? Paawa eh. Huwag siya magpabakpakabayani dahil hindi siya bayani dito sa akto na to. Hindi pa natin. Ayan o. Kita niyo yan? Nakasulat sa ilalim. Tignan niyo nakasulat sa ilalim. Wake and bake. Happy Halloween. Patay tayo dyan. Malabo na yung writ of habeas corpus kasi wala na sa jurisdiction ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte. At hindi nyo po pwedeng puwersahin ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas, na kunin si Rodrigo Duterte sa pagkakapiit dyan sa ICC, sa kanyang detention center dyan sa ICC. Hindi nyo mapipilit ang gobyerno ng Pilipinas. Wag ho natin kakalimutan, mga kotsero, na ang Pilipinas po ay parte ng international community. At nasa constitution po natin, Article 2, principles. Nakasuot po sa Article 2 na we adopt internationally accepted principles of law. Alam naman na natin lahat, mga kotsero, na si Rodrigo Duterte ay nasa dahig na. At bago po siya na-detain, meron po siyang isang video na ipinakita. Paglapag niya, kasi wala na siyang pagkakataon na makagawa ng video. So paglapag niya, gumawa siya ng video. Anong kanyang sinabi? I will continue to serve my country. Yun ang sinabi ni Rodrigo Duterte. Panoorin natin yan, mga kotsero. Ito yan. To my countrymen, just to give you the current situation I am about to sa game. Galing ako Dubai. Stock program. Silong flight. Hobin ako. Doon na to rin. I think this is something to do with the doon. Tapos sinasabi pa naman sa mga police, military man. Trabaho ba yung ako ang manugot. So ito na ang focus on all of the whatever happened in the past. Ito na yung fruit sa ating growing future with the military. Sinungaling. Sabi ko na, I will protect you. I will managot sila. This will be your own legal proceedings. Like I said to you, I will continue to serve the country. To be home. Never. Ayun. Hindi ko alam kung naintindihan nyo kasi ang lakas ng lakas ng tunog ng eroplano. Pero ayun na nga yung nangyari. Anong sinabi niya? Basically, sinasabi niya, eto na ako ngayon, humaharap na ako, tinutupad ko na yung aking pangako, nakaharapin ko lahat, naakuin ko responsibilidad sa war on drugs. Oh, wait lang, Rodrigo Duterte. Ang tigas ng mukha mo dito. Inabot ka ng 2 taon, 3 taon, bago mo na-realize, ay kailangan ko palang maging responsable sa war on drugs. Ngayon na nandiyan ka na, wala ka ng choice, kundi harapin ang ICC. Saka mo sasabihin, handa na akong harapin. I'm already here. I'm here in the front, taking responsibility for the actions of my policemen. Ilang pulis na yung na-convict dahil sa war on drugs? Na-convict sila ng murder. Nakapiit sila ngayon. Ilang pulis, mga kotsero, ang may kaso ngayon? Ilang pulis ang nawalan ng trabaho dahil sa war on drugs? Hindi ba naiisip yan ng mga nag-resign na PSG? Mas bagay na sila pulis. AFP sila. Hindi ba niya naisip yun? Tapos ngayon sasabihin niya,
At sinabi ko naman sa mga pulis, sa mga military na trabaho kayo at ako mananagot. So ito na nga. For all of whatever happened in the past, ako na yung nag-front. Kailan ka nag-front? Ngayon ka lang humarap. Tigas ng feslax, guys. Alam niyo mga kutsero, ngayon lang humarap si Rodrigo Duterte at napilitan pa siya. Ba't hindi sila noon sumagot? Paawa eh. Huwag siya magpabakpakabayani dahil hindi siya bayani dito sa akto na to. Number 1, may warrant siya. Number 2, hindi niya hinarap ang ICC. Simula 2022, nung bumaba siya bilang Pangulo, hanggang 2025. Pangatlo, ginawa niya lahat ng paraan para hindi siya humarap sa ICC. Nag-withdraw siya sa ICC. Nag-withdraw tayo as party to the Rome Statute. Which now bit his ass. Kasi, ayun, dahil nga bumitaw tayo sa Rome Statute, hindi na nag-a-apply yung Article 59 na ngayon ay pinaghahabol nitong mga DDMs, bubulagers, ginagamit na pambola sa ating lahat. Tapos alam nyo mga kutsero, kaya nakakatawa itong publicity stunt ni Rodrigo. It's very obvious na naghahanap lang siya ng simpatya. Alam nyo, may kaso nga lang, may problema. Ano yung problema? Sa paghahanap na ng simpatya, merong sumabog tungkol sa anak niya. Ano yung sumabog? Ito ho mga kutsero. So, nakita ko to. Ito si Superficial Gazette. Galit din kay Bongbong Marcos to kaya hindi ko to masyado treating. Pero yung expose niya ngayon tungkol kay Kitty Duterte. Ngayon, problema mo dyan. Rodrigo Duterte. May problema ka ngayon dyan. Pictures and videos of illegal drug use have leaked from the Instagram dump account of Veronica Kitty Duterte, daughter of Rodrigo Duterte, posted by none other than Kitty herself as Purple Kush Bakey. Yun yung pangalan ng account niya. Yung dump account po, mga kutsero, basically, it is what it is said. It means exactly what is said. Tambakan. Tambakan ho yan ng mga pictures, tambakan ho yan ng mga videos na hindi mo i-share it to the public pero i-share mo sa mga friends mo. Walang context, just random pictures, random videos, tambakan lang talaga, dump account. So, eto ngayon, merong isang kaibigan, itong si Kitty Duterte, na inileak yung laman ng Instagram account ni Kitty. Grabe to. Tatamaan si Rodrigo Duterte dito. So, kinlik ko yan, yung link na yan, napunta yan dito sa Twitter account na ito. Itong Twitter account na ito, at this is for Kian. No one mourns the wicked. Bago lang, March 2025, bagong account. Sabi niya, pin content nyo. Kitty Duterte is an addict. Lord, forgive me, but I refuse to stay silent. Welcome to the thread, sabi niya. Ito yung video. Dinownload ko yan kasi may mga copyrighted content. So, dinownload ko siya, pinalitan ko lang ng audio. Papapanood ko sa inyo. Ito ho siya. Wait lang, balikan natin to. Siguro nakalimutan niya kung ano yung relevance ng 420. Sige, sabihin lang natin hindi niya talaga alam. Baka ibig niya sabihin 424 talaga or it could be 420. Ibig sabihin yan, gano'n. Yun ang ibig sabihin yan. Yun, sabog. Kita niyo yung nakasulat sa ilalim? Sabog. Sabog si ate girl. Play pa natin. Ayan. Kita niyo yan, nakasulat sa ilalim. Tignan niyo nakasulat sa ilalim. Wake and bake. Happy Halloween. Patay tayo dyan. Umaga pa lang, sabog ka na. Wake up and get baked. Buti sana kung nasa Amerika siya o nasa Amsterdam siya, o legal yun. Nasaan ba siya? Nasa Pilipinas yata siya nito. And even then, even if nandun siya sa legal na lugar, let's say nandun siya sa location kung saan legal ang weed, tatay mo has a very strong stance against drugs. Tapos ikaw magpo-post ka, wake and bake. Wake and bake. Happy Halloween, guys. November 1, 2024, last year lang. Naniniwala pa rin ba siya na anti-drug siya? O selective lang ang application niya ng batas. Doon lang sa ikakapakinabang niya. Kasi kung totoo yun na yung anak niya gumagamit, alam natin si Baste gumamit kasama si Ellen Darna. Alam natin lahat yan. May video pa ngayon, di ba? Pangalawa, ito, si Wake and Bake, Kitty Duterte. Ano masasabi niyo kay Digong dyan? Okay lang? Merong almost 20,000 na patay na hindi niya sigurado ang gumagamit. Tapos sa pamilya niya, siya mismo gumagamit Fentanyl tsaka marijuana. Nung klaseng kaipokritohan yan. Huwag na tayo maglokohan. Kaipokritohan talaga yan.
At kung DDS ka pa rin, pagkatapos mo ma-realize yun, kung Tatay Digong ka pa rin, mahal kita Tatay Digong, best president ever ka pa rin, after mong ma-realize na si Digong ay gumagamit, si Baste ay merong record na gumamit, ngayon si Kitty ay may allegations na gumagamit din, tapos meron 20,000 na patay, 30,000 na patay, na hindi sigurado kung involved sa illegal drug trade, tapos mahal mo pa rin si Rodrigo Duterte, best president ever ka pa rin, Tatay Digong pa rin ang label mo kay Digong, may topak ka. May topak ka. Yun ang masasabi ko sa'yo.